Imbis managot na promote pa raw ang ilang DPWH official kasunod ng pagbagsak ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela noong Pebrero. Kaya ang Senate Blue Ribbon Committee iimbestigahan na ang issue. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kabagan Santa Maria Bridge has fallen dahil umano sa mahinang structural design o kapabayaan. Kaya ayon sa mga utaw, mas matibay pa pala mga opisyal ng DPWH dahil ni isa walang tumumba. Sino po ang dapat managot? Sino ang may sala? I take this floor to demand answers. Kaya sa kanyang privilege speech sa Senado, kwinestyon ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kung bakit ang driver lang ng truck na may kargang mas mabigat sa pinahihintulutang dumaan sa tulay ang nagdesenyo ng tulay at ang kontraktor ang pinapanagot. What about the public officials who exercised oversight functions? Wala tayong nabalitaan na nasuspending opisyal ng DPWH na may kinalaman sa proyektong ito. Wala rin tayong nabalitaan, iniimbestigahan sila upang panagutin. Para kay Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, naiwasan sana ang trahedya kung naging maagap ang pamahalaan na maglagay ng timbangan para sa mga malalaking sasakyang dumadaan sa tulay, lalo't may nakalagay na weight limit. Wala bang weighing scale or weighing station or weighing facility na itinalaga ang local government or national government para sa ganon yung lahat ng dadaan ng mga behikulo? Sa aking pagkakalam po, Ginoong Pangulo, ay wala pong weighing bridge na nakalagay po rin sa Kabagan Santa Maria Bridge. Kaya siguro bigla na lang pumasok itong overloaded na truck na nag-weigh ng 89.63 metric tons. Kaya po bumagsak. Napigarin ni Marcoleta si Estrada na pangalanan ng mga opisyal ng DPWH na imbes panagutin at parusahan dahil sa kapabayaan ay na-promote pa raw sila. Kabilang dito sina Assistant Secretaries Loretta Malaluan at Mary Bueno at sina Yusek Eugenio Pipo Jr., Ador Canlas at Maria Catalina Cabral. 3 beses din anyang ginastusan ng pamahalaan ang pagpapatibay ng tulay bago ito bumagsak. Dapat po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So 3 beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak ang tulay. pa rin. So 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Ang retrofitting dapat gagawin mo pag nagagamit na nagamit na yung proyekto, hindi pa nagagamit, ni-retrofit na. At yung retrofitting expenses ay gobyerno ang gumastos. At pinakamahalaga, based on records, mali po yung sinasabi ng mga taga-DPWH na overloading ang main cause ng collapse. Kasi dun sa records, technical reports, and yung timeline of events na sinabmit po dito sa Senado during the hearing, napakalinaw pa po sa sikat ng araw na hindi po ito isang aksidente dahil ito po ay preventable disaster born of negligence, oversight failures, and a lack of will to act when it mattered. Dahil dito, nirekomenda ni Senator Amy Marcos sa plenaryo na maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon ang pangyayari. Sinusubukan pa rin naming hinga ng pahayag ang mga opisyal ng DPWH na nabanggit sa ulat. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.